Naging bahagi na ng aking araw-araw na pamumuhay ang manipulasyon at panggagaslight bilang isang narcissist. Isang sakit na naman ako sa lahi ng mama ko. Ako si Francis, edad 50 na sa kasalukuyan. Napansin ko ang kaibahan ng ugali ko sa iba nung bata pa lang ako. Natutunan ko kung paano manipulahin ang mga kalaro ko para makuha ang gusto ko. Naging pagkakataon para sa akin ang mga laro namin sa kalye para gamitin ang abilidad ko sa pagkumbinsi at pagsisinungaling. Kapag hindi nila sinunod ang mga gusto ko, gagamitin ko ang lahat ng pangungumbinsi para pilitin silang sundin ako. Kung hindi pa rin sila susunod sa akin, ay sisiraan ko sila sa iba naming kalaro hanggang sa mawalan sila ng mga kaibigan at ituring ko silang kaaway. Hindi ko pa alam noon kung ano ang tawag sa personalidad ko at pag-uugaling inaasal ko sa ibang tao. Ang akala ko ay normal lang na ganun ang asal ko. Basta ang alam ko ay nakadarama ako ng kasiyahan kapag may napapaikot akong tao sa palad ko at sumusunod sila sa mga kagustuhan ko. Kahit sa mga magulang ko ay nagagamit ko iyon. Idinadaan ko sa pag-iyak kapag may gusto akong bilhin at nagpapaawa ko kapag nakakagawa ako ng kasalanan para hindi nila ako pagalitan. Madalas din ako magsinungaling. Parang kapatid kong si Jerry ang pagalitan kapag nag-aaway kami, kahit ako pa may kasalanan noon. Gumagawa rin ako ng mga dahilan para hindi mautusan sa bahay. Kadalasan ay nagpapanggap akong may sakit o nangihina para si Jerry ang pakilusin sa bahay. Kapag naman napapalo ako ni Papa, ay siyang itinuturo kong mali. At wala akong nagawang kasalanan sa tuwing ikinikwento ko ang nangyari sa ibang tao. Nagpapaawa ako. At ginagawa kong masama ang mga magulang ko sa paningin ng iba kahit pa isipin nilang sinasaktan ako sa bahay ng walang dahilan. Hindi ko mapigilan kung may hindi sumasang-ayon sa mga sinasabi ko o mahilig kumontra. Ipipilit ko ang paniniwala ko sa kanila hanggang sa sila ang sumuko sa diskasyon. Minsan naman ay nagpapakita ako ng matinding galit para matakot at sumunod na lamang ang mga kalaro ko sa akin. Lalo kong nararamdaman ang kontrol at kapangyarihan sa ibang tao kapag napapasunod ko sila. Isang masarap na pakiramdam iyon na hindi ko kayang bitawan. Habang lumalaki ako, natutunan ko kung paano magmukhang maamo at mabait sa harap ng ibang tao habang ginagamit ko ang kanilang kahinaan para kontrolin sila. Ang mga kaklase at kaibigan ko ay nagiging biktima ng paglalaro ko ng kanilang emosyon. Ginagamit ko ang maskara ng pagiging maamo para mapa-oo ko sila sa mga hiling ko. Sa pananaw ko ay alam ko ang lahat at matalino ako. Pero pinapakita kong may kahinaan din ako para magmanipula ng emosyon ng mga nasa paligid ko. At madalas ako nagpapa-sad boy drama sa mga kwento ko para makakuha ng simpatya sa kanila. Sa tingin ko sa mga hindi sumasang-ayon sa akin ay personal na atake at toxic sila. Para sa akin ay ako lang ang palaging tama. Natutunan kong gamitin ang aking talino at pagiging makwento para makuha ang respeto at paghanga ng mga guro at kaklase. Gusto kong lagi rin akong nasa sentro ng atensyon at laging pinupuri. Kapag may hindi sumasang-ayon o kumukontra, mabilis kong pinapaniwala na sila ang mali at ako ang tama. Sa mga pagkakataong nararamdaman kong nawawala ang kontrol at manipulasyon ko sa ibang tao, bumabalot sa akin ang kakaibang takot at galit. Pakiramdam ko hinahamon ang pagkatao ko at hindi ko iyon matatanggap. Gagawin ko ang lahat para mabawi ang kontrol at manipulasyon. Kahit pa magsinungaling o manakit pa ako ng damdamin ng iba. Ganun ako lumaki. Pagtuntong ko sa kolehiyo, doon ko nakilala si Andrea. Isa siyang mabait at magandang babae. At tagad kong napansin ang kanyang pagiging inosente at mahinhin. Naisip ko na siya ang perpektong babae na magagawa kong mapaikot at manipulahin sa mga palad ko. Sa simula, ipinakita ko ang maskarang isinusuot ko sa harap ng ibang tao. Magalang, mapagmahal, at maalaga. Madali ko siyang napaniwala na ako ang lalaking pinapangarap niya. Sinagot niya ako at tumagal kami ng 4 na taon. Saka ko siya inayang magpakasal. Sabi nga nila, makikilala mo lang ang tunay na ugali ng isang tao kapag nakakasama mo na siya sa isang bubong. At doon unti-unting nakita ni Andrea ang tunay na ako.
Nagsimula akong kontrolin ang kanyang mga desisyon, kung saan siya pupunta, kung sino ang kanyang kakausapin, at kahit ang kanyang pananamit. Kapag may mga pagkakataon na hindi niya sinusunod ang aking kagustuhan, sinisiguro kong ipaparamdam sa kanya na siya ang may mali at siya ang nagpapabigat sa aming relasyon. Naging bahagi na ng aming pang-araw-araw na buhay ang panggagaslight ko sa kanya. Sa tuwing magtatangkang sumagot ng pabalang si Andrea, lagi kong pinapaikot ang usapan para siya makaramdam ng pagkakamali at kahihiyan. Kapag nagsasabi na siya ng maaanghang na salita at nararamdaman kong hindi ko na kontrolado ang sitwasyon, nagiging agresibo ako at madalas ay sinasaktan ko si Andrea. Wala siyang magawa kung hindi ang magkulong sa kwarto at doon umiyak. Nakakaramdam ako ng kasiyahan sa tuwing matatalo ko siya sa awayan namin. Sinusuyo ko uli siya pagkatapos ay paamuhin. Nagbibigay din sa akin ng kakaibang kasiyahan kapag nagagawa kong mapaamo ang isang taong may galit sa akin. Parang trophy iyon na dagdag sa ego ko. Gusto ko palaging chinecheck ang mga ginagawa niya, pero naisip kong pag ginawa ko iyon, baka gawin niya din sa akin yun. At hindi nga ako nagkamali. Tinanong din niya ang payslip ko para makita ang totoong sahod ko. Pero nagalit ako. Sinabihan ko siyang walang karapatan para alamin ang kinikita ko. Kailangan niya magtiis kung magkano lang ang inaabot ko sa kanya. Pinagsimulan ulit iyon ang pagtatalo namin at doon niya ako sinumbatan na isa akong narcissist, selfish at controlling freak. Tinalikuran niya ako saka nagkulong sa kwarto. Noon ko lang din naisip na baka nga isa akong narcissist. Naghanap ako ng paliwanag tungkol sa ugali at personalidad ko. At doon ko nalaman na isa nga akong narcissist. Pero niyakap ko kung sino at ano ko. Tanggap ko ang ugali ko dahil para sa akin ay ako pa rin ang palaging tama. Matalino ako eh. Alam ko ang lahat. Nang minsang umuwi ako ng madaling araw at lasing dahil galing ako nun sa birthday party ng katrabaho kong babae, tinanong ako ni Andrea kung bakit may mga bakas ng lipstick sa polo ko. Sinabi kong may nalasing na babae at inalalayan ko lang pero wala iyon. Hindi siya naniwala. Dahil alam niyang may pagkasinungaling ako kaya hindi ko napigilan na magalit. Pasinghal kong sinabi na dinala ko ang babae sa motel. Pinagahampas niya ako sa dibdib at hindi na nga ako nakapagtimpi kaya nasampal ko siya ng ilang ulit. Sinakal, saka sinikmuraan. Ibinalya ko siya sa lapag at pinagtatadyakan. Panay daing at impit ni Andrea sa sakit pero nagbingi-bingihan ako dahil ayaw ko nang minamando niya ako at pinapakita ang mas malakas siya sa akin. Ako ang dapat na nasusunod sa bahay. Iyon ang moto ko. Nawala ng malay si Andrea pero hindi ko yung pinansin. Pumasok ako sa kwarto at iniwan siya sa sala na walang malay sa lapag. Paggising ko kinabukasan ay walang lutong agahan. Nagalit ako kagad at tinawag ang pangalan ni Andrea pero hindi siya sumasagot. Maya-maya ay may tumatawag sa phone mula sa ospital at sinabing na-confine si Andrea at ako ang immediate contact person niya. 2 oras din ang inabot bago ako nakarating sa ospital. Naabutan ko si Andrea na umiiyak. Kasama niya sa silid ang mga magulang at Kuya Romel niya. Sinalubong ako ng sapak ng kuya niya saka sinikmuraan. Kwinelyohan ako saka hinaltak palabas ng silid. Dinuro-duro niya ako saka sinabing layuan na ang kapatid niya at ibinalya pasara ang pinto. Hindi nila ako pinayagang makadalaw sa ospital at hindi pinapakausap sa akin si Andrea. Ilang ulit akong bumisita para makausap siya pero hinaharang ako ng papa at kuya niya. Nabalitaan ko sa isa kong kaibigan na nakauwi na si Andrea kaya sa bahay nila ako nagpupunta para suyuin siyang bumalik pero hindi niya ako hinaharap. Lumipas ang maraming araw. Nakatanggap ako ng text mula kay Andrea. Magpa-file na raw siya ng annulment at kailangan ko makipag-cooperate kung ayaw kong mademanda ng serious physical injury. Hindi ko yun matanggap kaya ginugulo ko sila sa bahay at nagbabanta na magpapakamatay kapag hindi ako hinarap ni Andrea.
Hindi iyon tumalab sa kanya at hindi pinansin ang mga pagwawala ko sa harap ng bahay nila. Nagpatawag pa sila ng mga tanod nang minsang magpumilit akong pumasok sa bahay nila. Isang umaga nga ay nakatanggap ako ng court order na kailangan kong dumistansya kay Andrea. Wala akong nagawa kung hindi ang sumunod sa batas at makipagtulungan sa proseso ng annulment. Bigong-bigo at talunan ang pakiramdam ko dahil hindi na gumagana ang panggagaslight at pagpapaawa ko kay Andrea sa text. Pinagpapasalamat daw niya na hindi kami nagkaanak. Kung hindi ay baka nahawa pa sa pagiging narcissist ko. Ang huli niyang reply sa akin ay magpatingin ako sa isang psychiatrist para daw tumino ako. Pagkatapos noon ay hindi ko na siya makontak pa ulit. Sa paglipas ng mga taon, naaprubahan din ang annulment namin sa ground na psychological incapacity. Nalaman ko rin na nakapag-asawang muli si Andrea matapos ang 2 taon na annulment process namin. Samantalang ako, pinadala ng mga magulang ko sa psychiatric ward. Ilang taon din akong namalagi roon bago ko inilabas ni na mama at papa dahil sa kakapusan ng pera. Ngayong mahigit 50 taong gulang na ako, ay patuloy pa ring hinaharap ang pagsubok ng pagiging narcissist. Nanirahan kami rito sa Cagayan matapos malugi ang negosyo ni Papa. Binenta niya ang bahay namin sa Maynila, saka bumili ng lote rito at nagpatayo ng maliit na bahay. Ang kapatid kong si Jerry ay nanatili sa Maynila kasama ang sariling pamilya. Malayo kami sa mga tao at kabiasnan. Nakakatulong sa akin ang sariwang hangin at kaunting populasyon para mas mapabuti ang kalagayan ko. Nabawasan ang pang-araw-araw na interaksyon sa mga tao dahil ilan lang ang kapitbahay namin dito. Pagtatanim sa bukid ang ikinabubuhay ko ngayon at wala akong reklamo sa totoo lang. Hindi madali ang pagbabago pero pinipilit kong ayusin ang buhay ko. Matanda na ako at kailangan kong harapin na maiksi na ang buhay ko. Maraming nasayang na taon sa buhay ko na sana ay naging maayos at tahimik. Kung noong una pa lang ay nagpatingin na ako sa espesyalista, naagapan sana ang lumalala kong kondisyon na pagiging isang manipulative at gaslighter. Kumusta Imagination? Si Chris CJ ito. Baka naman pwede maglambing dyan kung hindi ka pa nakasubscribe. Subscribe ka na, please! Pakilike na rin ang kwento kung nagustuhan mo. At kung hindi naman kalabisan, so pakishare na rin sa wall ninyo. At para naman updated kayo sa mga susunod nating upload, pakihit na lang yung notification bell dyan. Dyan sa gilid lang dyan sa may parting kanang baba nitong screen na to. Dyan o. Katabi lang ng subscribe button. So yun lamang at maraming salamat sa pakikinig. Kita-kits ulit sa susunod na kwento. Ingat tayo. Bye!